Sa bawat paaralan, laging may kwentong kababalaghan. Karaniwan nating maririnig. Dating sementeryo, dating ospital, o di kaya'y dating lugar ng trahedya. Pero paano kung ang paaralang ito ay tunay na tinapunan ng bangkay? Hindi alamat, hindi haka-haka, kundi lugar na minsang pinagtaguan ng mga katawan na hindi na umuwing muli. Magandang hapon. Ano po yung pangalan katulong session? Ako po si Andrea F. Longrana. I'm from 11 years of AM. Sa experience ko, one of my experience ko is sa CER po. Kahapon po nakaranas po ako nun. So, PE time po namin. And hapon po yun, nag-CER po akong mag-usap. And then, narinig ko po nung may nagbuhos kahit wala naman po kasabay na CR. And bukas din po siya last night. Ayun mo. And tsaka, ilang beses na din po siyang nangyari sa akin. Kahit pinasama po ko, naririnig ko po siya. Pati din po yung mga klase po, nakakarinig mo lang gano'n. And para sa akin po, na normalize na lang po siya since nasanay na lang din po kasi ilang beses na yun. I'm Sir Mark Micayas, PE teacher here at CDSJ Poblacion Campus at 3 taon na ako sa pagtuturo. Isang ko sa pinaka-basic. Kahit magtanong kayo sa labas sa mga lokal talaga dito, kapag sinabi natin or kapag narinig nila yung school natin at kung saan siya naka-locate, ang una nilang babanggitin ay yung pinagtapunan ng babaeng ginahasa. Nung ST ako, wala pang mga estudyante dito. Mga teacher pa lang, mga student teacher. Kasi online class pa lang yun. Pandemic. During pandemic, nung papa-recover pa lang. Nag-iikot kami ng mga kapwa ko ST dito sa 2nd floor. Then, pagbaba namin sa hagdan, malapit sa room ng Siligman, sa may canteen, wala namang tao, nakalak pa yun. May nagbubuhos sa baba. Then, after that, medyo lumamig. Mga ilang araw, nagkwento sa akin yung best friend ko, kasama ko yung best friend ko dito. Sa may room din na yan, sa may Siligman, sa may pahaba sa ICT Lab, HE Lab, may nakita naman siyang babae, ganito lang katangkad, mga ganyan lang yung height, pababa sa kantin. Then, ayun, mula doon, napag-isip-isip ko na parang gusto ko rin ma-experience. Titignan natin kung totoo. At doon na nga, may na-experience nga ako. Estudyante na may mga na nun, pwede na mag-face-to-face. Nag-CR ako sa baba naman sa may canteen. Then, papa-CR pa lang ako, papa-ihip pa lang ako, may bumulong na sa akin. Ang ginawa ko nun, dali-dali akong umakyat. Ako si Risa. Nung pangalawang taon namin dito, yun naka-experience ako dyan sa taas, sa 3rd floor. Kasi kung ito, 1st, 2nd floor, dun yung kantin namin dati.
Tapos nagpunta ako ng CR, maagang maaga pa. May nakita akong babae na nakaupo sa pinakadulong room na katabi ng CR ng babae. Ngayon, akala ko lang. May college student pala? Ano araw ngayon? Hindi kasi kasabihan na ano. Kasi nakita ko siya na nakaupo doon na parang nagre-review. Yung pala, wala naman kaming college. Yun, kaya sabi kong gano'n, sino yung nakita ko doon? Eh talagang tao yung nakita ko. Kaya parang nagulat ako na wala naman palang college pero may tao doon sa CR, sa room na tabi ng CR. Tapos huli ko lang nalaman na nakalak pala yung kwarto na yun. So, our school was founded by Dr. Gabriel G. Oriarte and Dr. Lucina Oriarte na kung saan, nung una, actually, wala talaga sa idea nila yung pagbuo ng school. Pero may mga kaibigan ko sila na kinukulit sila na magtayo ng school para magkaroon ng accessible kasi na school kasi pupunta pa sila sa karatig lalawigan, lugar para makapag-aral. Okay? Then doon po nagkaroon ng motivation si Dr. Gab na ating presidente na itayo po ang ating sintang paaralan noong 1993. Then dito naman sa Poblacion Campus is naitatag po ito nung taong 2019 before the pandemic. Originally, ang mga mag-aaral po natin dito ay napakakonti lang. Then, nung mga previous years after the pandemic is doon na po tayo nag-excel at dumami po ang ating mga estudyante. Kung pala, ito muna, basahin niyo muna. Itatago na lang ako dito. Para alam niyo yung access. Tapos nagsalamin siya sa grid. Tapos chinek niya kung yung unang cubicle at nakitang walang tao at sarado ang tubig. Pero pinili niya pa rin mag-CR dito sa pangalawang cubicle. Nang mag-CR na siya, may narinig siyang pumasok sa CR at biglang bumukas yung gripo. Pinagsawalang bahala niya ito. Nang matapos siya mag-CR, lumabas na siya at nakitang bukas ang pinto. Ito. Kumbaga nung iniwan niya yun, sinarado niya sa grid yung pinto. Tapos nung pagkalabas niya, nakabukas na ulit yung pinto. Tapos, Ito nga si Jim. Hindi ko kaya. siya nga si Ate Risa. Si Ate Risa na siya. Dapat pala yun na rin sa'yo. Actually, si Risa wala siyang ano dyan, di ba? Kasi baka hindi talaga kaya natin just eh. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko makikita sa video. Hindi ko tutulong mga video. Ano ba yung shoot? Ito na lang kayo sa vision daw. Kasi i-retake naman yung ano yung sa kantin. Tapos isa-share na lang siya sa... Sige. Kala lang. Anong gagawin? lang siya sa... Sige. Kala lang. Anong gagawin? Sa kabila ng mga bulong ng kababalaghan ng mga aninong gumagalaw sa katahimikan at mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng panahon, nananatili ang paaralang ito bilang isang bantayog ng karunungan. Subalit sa pagitan ng karangalan at katahimikan, may mga alaala ritong hindi natutulog at may mga presensyang tila ayaw umalis.